Darating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan, Gis. Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga tugang, eksakto ng alas 7:36 din pagkaaga. Ang oras na yan, mga kabanat, hatod sa to kang Lee Realty Development Corporation, asin man po kan Deka Asraya Residences, mga tugang. Hindi po, mga kabanat, soon to open digdi sa Naga City. Digdi po yan sa Barangay Balatas. Haran yun po, mga kabanat, sa Basilica Church. Abangan pa po dito, mga tugang, ang iba pang mga details kay digdi po sa Radyo Banat, sa BBS. Ini po, mga tugang, limited ang islat kay pinaka-primero po digdi sa Bicol Region. Ano po? Iyo po Deka Asraya Residences. Mga Dabarkads, 3-story, 5 bedrooms, dakula po 4 ang toilet, 4 ang bath, 2 po ang car parking. Yan po ang Deka Asraya Residences, mga tugang. Ano po? Kaya kung ako sa Indo, magtataga-inquire na po ako. Ano po? Limited po ang islat kay mag-inquire na po kamo dyan sa Deka Pangaliban Office, digdi po sa Naga City. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga, mga tugang, aldaw po kita ko dyan din Biyerkules. Aldaw po kita ko dyan din Biyerkules, petsa 29, kan na bulan na Enero taong 2025. Kong Hefa Choy, ano po? Kong Hefa Choy sa mga kabanatang Sinoy, Year of the Wooden Snake ko dyan, mga tugang. Ano ko dyan, partner? Wednesday, deklarado pong special non-working holiday sa bilog pong nasyon, katakod po kan celebration kang Chinese New Year. Ini po si celebrate sa bilog na nasyon, kaya kung hefatsoy, mga kabanat, sa mga kababayan ta na mga Chinoy, mga Dabarkads. Ano po? Mga tugang, mag-iribalang kita ko dyan na holiday, digdi po sa BBS Radyo Banat hanggang alas 9. Ako, mga Dabarkads, si Benji Rivera at your service. Kay Banatan sa inyo pong mga Banat Patrol, and kay Banata ang Banat Brigade. And syempre, day po kumpleto. Day kumpleto ang satuyang aldaw, ang programang Radyo Banat. Kung mayo kitang mga kababayan na manggaganang 2024 Android phone. Yan, ano po? Abangan po nindo at yan ang mga iraraffle ta. 10 sampulong maswerte. Maswerte manggagana din Android phone ang iraraffle ta dyan, digdi po sa programang Radyo Banat, mga Dabarkads. Ano po? Kaya ready lang po nindo ang sa inyo pong mga packet calendar ni Congressman El Rey, packet calendar ni Governor Luigi, packet calendar ni Congressman Migs. Duman po yan sa EBFM, ang raffle kayan. Yan packet calendar ni Congressman Migs. And ang packet calendar kan na Bicol Saro Party List. Ano po? Digdi po ang raffle kayan. First, second, third. Ano po? First, second, third district
digdi po ang raffle mga Dabarkads. Kaya si mga kababayan na dyan na gustong magkaigwang Android phone, tutok lang po kamo. Digdi po sa programang Radyo Banat. And make it sure po mga tugang na nakaano po kita, naka-like, share, follow ang sa inyo pong Facebook account sa tuya pong Facebook page mga tugang. Uturon ko lang po ha. Dapat naka-like, share, follow kamo digdi po sa tuyang programang Radyo Banat sa BBS. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras is 7:41 bago po ang mga reports kan sa itong mga Dabarkads, mga Banat Patrol. Paabutan ko din paabutan tani congrats. Wow, congrats ang Hubin na gobernador kang Camarines Sur. Mayong iba kundi si Governor Luigi dahil po sa pagkakaiba kaini sa top youth rank governors ng bansa ng Luzon. Pambihira. Kaya naugma po ang mga taga Camarines Sur digdi na naman sa bagong pag-recognize top youth rank governors. Uya po basahon ta partner. Basahon ta ining ining hain na to pala ay pambihira. Uya alat lang tayo dyan digdi save ko yan na partner save ta uya po. Mga tugang ko, dagog po kamo ha. Si Governor Luigi Villafuerte po ay nakalaog po digdi sa top youth rank governors sa Luzon. Sigun po digdi sa pinakahuring survey, digdi po sa pinakahuring survey mga tugang, kanipong Institute for Global Education Exchange and Internship. Si Governor Luigi Villafuerte kan Camarines Sur, kabali po sa mga nanginginutan na gobernador sa Luzon na igwa pong mataas na trust, tiwala, saka sa happiness, sa kasiyahan, hali po sa mga youth, sa mga hubines, mga tugang. Sigun po digdi ha, ini po bako kita nagsabi kani, ini po sigun sa ginibong Youth Satisfaction and Trust Rating Survey poon po kang November 15 pa po November 15 hanggang December 15, 2024, si Gov. Luigi, nakuha niya po ang ikawalo sa listahan. Ang survey po mga tugang, binalihan po kan 10,000 na mga hubines na may edad 18 hanggang 30 years old, hali po sa iba't ibang sektor kan nasyon. Bako man lang pala digdi sa Kamsur, partner. Bako lang pala sa Kamsur nagsurvey bilog pong Luzon. Kabilang po sa pamantayan sa kabataan para po sa saindang pagsusuri and transparency, accountability, disaster preparedness, access to education, youth empowerment, environmental sustainability, asin man po ang inclusive governance, tinawalan po, pinapahalagan po, pinapahalagahan kan nasabi pong leader ang aktibong pakikipag-ugnayan digdi po sa iyang mga nasasakupan sa pamamagitan po kan social media na may malinaw na vision para sa tuyang probinsya mga tugang. Ini pong pag-recognize na ini nagpapatunay na marhay ang pamamahala ni Governor Luigi, nakatuon po sa transparency, inklusibong pamumuno, sa katapat na pagtaupo din serbisyo sa publiko mga tugang. Uya digyo, mga Dabarkads, day din doon screen save din doon ini pong top performing governors of Luzon. Yan.
Nagiginutan po digdi si ano eh. Ano na lang kaya yaon po digdi si Governor Susan Yap. Si Yap po, siya po ang Governor Cantarlac. Nakakuha po din 89% satisfaction rate. Yan. Yaon man po si Governor Daniel Fernando. Ano po. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Okay, yan na po mga tugaga. Sabi ko, si Governor Luigi, kabali po digdi sa top performing governors of Luzon. Ano po? Ikawalo po ang satuyang gobernador. Digdi po mga tugang sa pinakabagong survey na ginibo po ka November 15 ha? November 15 hanggang December 15. Ano po? Kabali po si Gov. Luigi sa top youth rank governors Luzon. Anyway, Aratsan, ipapadagos tayo mga tugang medyo naabala ta po ko niyan si Congressman El Rey, nasa linya na po para po sa halipot ng interview. May mga kalakawan po si Congressman El Rey. Congressman El Rey, good morning po. Si Benji Rivera, live ka po ngayon sa BBSR. Good morning po. Just Reynaldo po sa Gabos at Datangog sa programa mo, Benji, at sa Bilog ng Camsor. Salamat po. Okay, Congressman, alam ko na may mga importanteng lakad ka ngayon, kaya lang sabi ko ma-interview ka namin ng kaunti. Ano po. Congressman, dito muna tayo, Congressman, sa isa pong mga fake news na naman. Ito pong pinapalabas na naman po ng mga kalaban nyo sa politika, ito pong fake news na dapat po sagutin agad natin to para malaman po ng tao ang totoo. Reaction mo lang po, Congressman, dito sa mga bagong fake news na naman po na pinapalabas po ng inyo pong kalaban, Congressman El Rey. Well, unang-una, alam naman natin ang mga kalaban natin sa politika, wala naman talagang plano, kundi manira na lang at magawa ng fake news kasi wala po silang positibong masasabi sa sadiring ninda. May mga nagkakandidato dyan, sige sa ng pangraot, pangluwas ng fake news. Then may masindang maray na pwedeng itaram na kung anong plano ninda, ano yung nagibunan ninda, anong planong gibuan. Kasi inot, may masindang mga nagibukad to. Ngunyan, may naman nagigibong tabang sa tao. At mas malala, may man talaga silang plano. So, ang plano lang talaga nila, baka man magkana sa eleksyon, kundi mga raot na dahil panahon ka ng eleksyon, pero talagang walang malinaw na plano plataforma. Sabi ko nga, igwagan mga nagkakandidato na day nga ninda napaasenso sa diri ninda, paano ninda mapapaasenso ang kamso? Mayo nga din sindang trabaho, paano ninda matatawaning trabaho ang tao? So mayo man sindang naghibong maray ng panahon ng COVID, panahon ng bagyo, ano pa kaya sa mga maabot na panahon? So, normal yan, pero ang salamat man sa mga tao, sa mahal na Diyos, na dahil mo nagtutubod ang mga tao dahil nahiling nung survey ng Pulse Asia ng December, ako, si Congressman Migs, Governor Luigi, overwhelming man ang suporta kan tao. At hindi lang overwhelming, nadadagdagan pa ang tiwala, suporta, trust, awareness, at tiwala. Yan ang inspirasyon namin, kaya lalo kami naglilibot at nagpupursige, tangaling makalibot, makataoning tabang, mas makataoning maray na mga proyekto. Congressman, isa ho sa ikinakalat ngayon sa social media, ito pong ito mga pick-up lines na uso naman nga sa mga kabataan, sa youth, sa mga millennial, na pinapalaki po ang issue. Congressman, ano ba ang totoo nitong pinapakalat na pick-up lines nitong mga kalaban nyo sa politika? Kong? Well, una-una, nagpapasalamat ako sa mga kalaban namin dahil imbis na maraot ako sa tao, lalo po ako sumisikat. Hindi lang sa Camsur, sa Metro Manila, lahat ng libutan ko, sir. Sabi nila, sir, nakakatuwa yung pick-up line mo. Kasod mga may meeting kami sa National Unity Party sa Maynila. Yung ano yan nagkaroon kami ng party, akong presidente. Lahat sila natuwan-tuwa. Halo yung napanahon mo, over 15 years ko na ginigibo yung pick-up line. Ang tao matuwa. Nahiling mo man sa video, mga tao nag-uurugmahan. Tapos sinapot ko, gusto pa ba nindo? Sabi iyo, depende sa nagtataram yan Alam mo yun? Yes. Alam mo, sa mga nagpasikat ng pick-up line, si Senator Miriam Santiago, no? Yes, sir. So, kung titignan mo sa YouTube yung mga pick-up line niya, may mga green joke siya, gusto man ng tao.
Hindi naman tayo nang insulto maski kung si Say dyan. Kaog-kaog man sana yan. At normal sa tao yung mga green jokes na yan, mga ganyan. Maya man na insulto. Ang katotohanan, nakaaging taong ko pa yan sinabi na yung sinasabi ng video. At ginigibo ko yan. Ngunyan nga, malibot ako, tataram ko. Gusto ng tao, hinahanap ninda. Ang problema lang, yung mga kalaban kasi, wala talagang mag-ibo. Subukan kaya ninda mag-pick up line kung hindi sila batuhin ng kamatis dyan. Kasi ang mga kalaban namin sa itsura pa lang, bastos na. Sa taram pa lang, bastos na. Alam mo yun, mayo na nga natatabang, bastos pa. So, papadagos ko yan. Yung mga sinasabi ninda nagre-reklamo. Nagre-reklamo sana, pero may mga kalaban namin, ang majority, 80-90% ng tao, gusto ko yan. At mayong nababasos na anggot dyan. Kasi kung hilingin mo yung tao, nagkukurahaw ba nga, tapos nagkumaugma. Tama dahil. Correct. Nakapunta na ko sa ano mo po sa ganyan pong pagtitipo. Nakita ko yung mga kabataan talaga tuwang-tuwa. Anyway, Congressman, ito hong mga, sabi nga dyan, may mga pick-up lines talagang medyo gustong-gusto na mga kabataan po natin, Congressman. Isa ho sa mga kumakalat dito kung itong reaksyon daw, kukunin ko yung reaksyon mo, itong sinabi ni Mr. Bong Rodriguez na kailangan daw ibalik ang mga nawawalang kayamanan sa karamuan. Kung ito yung kanilang sinasabi ngayon, ano ba yan, Congressman? Alam mo ba yan, yung nawawalang kayamanan daw sa karamuan? Una-una, ang mga tao sa karamuan, Tios, yan ang dapat tawan ng solusyon. No? Bakit, Tios? Ang mayor dyan, may mang ginigibo. Ang congressman naman, hilingan mo naman. Pasirang buhay sana. Siguro, haputunin na si Permin. Yan ang mabolo. Yan baga ang ang namamayukan sa gip-kalikasang kadtor kaya nagkaigwaning data massacre issue, di ba? Oo. Siya baga haputun mo. Ngunyan makakampisan di Army. Ngunyan, ini man si Bong Rodriguez talaga. Pasensya na lang natin. Kulang sa pansin man yan talaga. Kita kung hilingan mo, puro panraot. May man na, di man naglilibot, di man nagtatabap. Ngayon, sinasabi niya, kung igwang kayamanan na wara dyan, haputon niya yung mayor, haputon niya si Congressman Pentebella, ang pamilya Pentebella, na 117 years na nandyan. Ang issue, mayaman ng karamuan, pero tao, Tios. Magayon na lugar, may beach, dahil man ginidevelop. Nung ginidevelop ko yan, siging para kontra, pag ulang kan proyekto. Sinasabi ni Bong Rodriguez, taga-karamuan siya, mayaman siya na taong ayuda sa karamuan. Saro yan sa mga nagrabihan ng bagyong Pepito. Kami na nauna kami ni mga housing materials, mga yero, semento, cash assistance sa mga naapektuhan partially totally damaged. Ano ba ang ginibo ni Pentebella sa kanibong Rodriguez na puro ngaw-ngaw sana. Saka yan si Bong Rodriguez lang. Kulang. Hilingan mo nagduman proud sa cybersecurity na aarangin ng fake news. Ibabalita, halaton mo na lang ang panahon baka mapatunayan namin siya ang involved sa fake news. Kami di kami nagtataram, di kami nag-aambo. Ipaliwanag niya kung paano siya nakabakaling sa sakyan, mayaman siyang trabaho na buhay. Ipaliwanag ni Bong Rodriguez bakit yung Gibo Foundation i-stock nagda-divert ng DSWD na food pack sa warehouse na siya ang may sadiri o direktor siya. Yung sasakyan niya na Nissan pickup, nakaparada duman. Nung inimbestigahan, nakarehistro sa iya. Dahil siya nagluluwas yun sa sasakyan. Wala daw siya doon. Nandun naman siya. Nandun yung sasakyan niya. So, dahil panganin siya na lihir maski barangay Kagawad, mahiling mo, nagda-divert ng DSWD box. Sa nakakita paano mo titiwalaan ng sarong tao na mismo DSWD box, dinadivert niya. So, okay lang yung mga issue na yan, pero siya baga napapasupog dyan. Una, issue karamuan, nakaw na yaman. Ako to niya ang pamilya Pentebella, bakit iwas ang tao? Diba? So, siya siguro ang may nakaw na yaman kasi dahil man siya mayaman, nagkandidato siya, baka nagkapera siya, bumili siya ng mga bagong sasakyan. Maingani siya sa diring harong. Sabi ko nga paano niya mapapaharong ang mga taga-Kamsur? Siya sa mismo, may sa diring harong.
Okay. Congressman, nakakabit daw sa atin ang EBFM saka ang partido na unahin ko muna si Papa Benny. Baka may pick-up line si Papa Benny sa EBFM. Boss Benny, good morning. Thank you very much, Ka Benji. Good morning po, Congressman. Hali po din sa DWEB, si Benny po. Good morning po, Kong. Good morning, Diyos Marina Aldao sa mga taga-Rinconada, Diyos Marina Aldao, Benny. Opo. Siguro sa inyo naman galing, Congressman, ano po? Kumusta ang mga Team 1 natin dito sa Rinconada? Lalo-lalo na at malapit na po ang eleksyon, ang karampanyahan. Kumusta po ang mga Team 1 natin sa Rinconada? Sobrang ang Team 1 talagang sa Rinconada, mahigos, mga dedikado, sinserong mga servidor yan, kadaklan dyan, incumbent, at ako, wala sa kuyang pagtubod, gabos na yan, magana, madadagdagan pa ng mga baguhan. Talagang matitibay na mga leaders yan na nagsiservisyo kasama namin na makataon ng serbisyo kapwerte sa Rinconada. Opo, alam naman ng mga taga-Rinconada at ng buong Camarines Sur na kayo po ay babalik bilang gobernador ng ating probinsya, Congressman. Ang tanong po ng ating mga kababayan dito sa Rinconada, ano kaya ang plano pa ni Governor Elry Villaferde para sa Rinconada na talagang kinakailangan mangyari po sa Rinconada, Congressman Elroy? Well, una-una yung pasakaw-balatan na kailangan napunan na yan. Magtatarabangan kami ni Congressman Migs at sin mga mayor dyan na mahaman niya. No? Tapos yung apwera dyan sa highway na yan, mga diversion road, tatarabangan kami ni Congressman Migs na matapos yan. No? Yung mga padagos na mga request na mga additional schools sa Irigan, Nabat, ibang lugar, pagtarabangan niya na matawaan kasi edukasyon, importante yan. Yung community college na napo na nasa Bato, as governor, ako po magpapatakbo na niyan. Inumpisa ni Governor Luigi yung pagtatayo, papagayon natin yan. Pag napasa na po yung Bao Community College, malapit nang mapasa, sana ma-action na ng Senado na maging state college, matabang man ng probinsya dyan. Yan sa edukasyon. Yung healthcare, papadagos natin yung pinunan ni Congressman Mix ng Governor siya, Luigi, yung healthcare on the go, dadagdagan natin ng mga medical van at iba't iba pa. Ngayon, siyempre, ako alam mo naman, mahilig tayo sa turismo na nakakataoning trabaho, oportunidad. I-develop natin yung mga magagayon na lugar dyan sa Bato, Balatan, na nga maging tourist destination, makataon hanap buhay at oportunidad. Ginibo ko na po yan sa Karamoan, sa CWC, kayang gibuhon po yan. Hanap buhay, trabaho kay Puan, infrastructure, education, health, lalo pang papakusugon yung mga programa na yan. Tuloy-tuloy yan. Yung internet, libreng internet po, napo na may mga eskwelahan na libreng internet. Siguro dapat itaon namin sa inyo kung ano yung mga eskwelahan na yan. Ining bulan na init, sa programa ni Governor Luigi, mapoon na po yung pag-install ng mga Starlink sa mga coastal upland barangays na nga makataon ng libreng internet. Ako man ang mapadagos nga, natadagdagan pa po natin yan. So, napakarami po kami. May plano, may programa. Yung pagpagayon ng mga facilities sa iba't ibang bayan. Nahiling nyo sa buhi. Ginibo po ni Congressman Migs, Governor Luigi, nagtabang man ako dyan. Yung outdoor basketball court, karoon nasa Amerika ka, na pwedeng gamitin sa basketball, volleyball, zumba, event center. Mapagibo kita kayan sa iba't ibang mga banwaan. So, malinaw na programa, infrastruktura, yung ibang lugar na may mga problema sa tubig inumon, yan, bibigyan natin ng solusyon yan, lalo na dyan sa partido. Ang dami-dami, magtatarabangan kami ni Congressman Marco Gumabaw dahil basic po yan, tubig inumon. So, yan mga nakakapirang mga programa na gigibuhan tayo. Yung El Verde program na padagos ng pagpapatanom sa mga mangroves, na mga hardwood, mga bamboo sa mga areas by the river. Nakakataon ng trabaho, napopotera pa yung kalikasan. So yan po, nakakapira. Malino na programa, plano. Opo. May nag-text lang dito. Pakitanong naman kay Congressman Elray, kumusta na yung Bicol Light and Power? Dahil hanggang ngayon, Congressman, may mga problema pa talaga mga taga-Rinconada pagdating po sa serbisyo ng Castro Roque Trust, Congressman. Well, good news po, third reading na po. Sana mahabol pa po dahil mag-a-adjourn na February 3 tapos June na. Ihabol po natin yan. Alam mo kasi libo-libo ang nakasalang sa Kongreso. Pero maganda na ma-approve sa House. Sa Senado po yan. At hindi kami titigil lang ng hindi ma-approve yan. Kasi problema talaga. Yan ang solusyon talaga. Yung mga iba nagreklamo,
tungkol sa mataas na kuryente, wala naman silang solusyon. Ito talaga malinaw na solusyon. At hindi kami titigil hanggang hindi ma-approve yan. May proseso po yan. Approve na sa second reading sa House. Ma-approve na rin sa third reading. So, ipa-forward na yan sa Senado. Okay, Congressman, thank you very much po sa oras mo. Ka Benji, maraming salamat. Back to you. Okay, salamat Benny. Congressman, nakakabito sa atin kanina pa ang partido, kaya lang wala doon si Kakiko kasi nag-outtaking kahapon ang mga KBP official sa Metro Manila. Nasa linya po si Rene Orellosa ng KM Partido. Rene, good morning. Maraming salamat ka Benji at good morning po kay Congressman Elroy Villafuerte. Good morning po, sir. Sa Good aming pong morning, katanungan Dr. dito Nada, sa sa mga partido, tagapagdito po. sa pag-iikot po ng Team 1 na GOA, sa pangunguna po ng ating mayoralty candidate, former Mayor Raquel Slim, ay ang panawagan po sa mga mamamayan dito po sa bayan ng GOA na suportahan ang Team 1 GOA. Lalong-lalo po ang Team 1 Kamsur sa kadailanan na ito po raw ang ito na lang po ang tanging pag-asa ng mga taga-bayan po ng GOA na mabukusan po itong Partido District Hospital, Congressman Elroy. Tama yan. Yan ang malino na gigibuhon pag nanalo si Mayor Raquel Lim. No? Dati siyang mayor. Sabi ko, paganahin niya yan dahil kailangan talaga mabuksan na yan. Isipin mo yan nung panahon ni Mayor Antero Lim, Mayor Raquel Lim noon, ginawa yung GOA Hospital, nahaman na, kahit na lang ng mayor's permit na hindi tayo tinatawan ng presenting mayor. No? So, yun ang issue sa presenting mayor, Tadto Ngunyan, na imbis na makatabang sa mga tao, ay hinaharang po nila yung mayor's permit. Gusto nga nila, kunin raw nila yung hospital. Sabi ko, sige, kunin mo, pero ang kondisyon, patakbuhin mo. Hindi naman nila kaya. So, mananalo po yan si Mayor Raquel Lim dahil simpleng programa, plataforma eh. Pag siya nanalo, bubuksan yung hospital, tabang sa tao, libreng healthcare, libreng hospital services, gigibuan ng probinsya at matabang si Mayor. Yan si Pido, kalaban niya, abot ng tao at namamatian namin, nagkukusog po ang grupo. Sobra, dahil dami naglilipatan, ayaw talaga dyan kay Pido. So, magigos lang po yan si Mayor Raquel Lim. Sana sa mga taga-GOA, supportan po nila yan. Sa simpleng programa, pag siya nagana, mabubuksan po yung hospital sa GOA. Opo, at isa pa po sa aming mga katanungan dito po sa partido. Gaano po katotoo po, Congressman Elroy, na si Consal Ervin Boran na tumatakbo po bilang Vice Mayor ng bayan ng Tinambak ay may kinaharap daw po na disqualification case. Kung may alam ka po sa issue pong ito, Congressman? Di ko po aram yung issue. Pero siyempre, malakas siya, maga naman. Arag man yan ng style ng Team Bukag na bukago ng eleksyon, bukago ng ang sistema. Dapat yan nila ang tao na magpili. Ginibo man yan ng Team Bukag na finailan man si Marco ng disqualification, dahil takot sila. Basta sa survey, magana si Marco, finailan ng disqualification, arog man yung kay Bora, siguro iba pa niyan. Gibo man ninda talaga yan. Mayo man valid rason. Paano naman madidisqualify yan? Incumbent. Haloy na nagkiserbi. So, ano lang yan, mga style man lang ninda yan na ginugulo nila yung sistema, yung tao. Magana naman yan si Vice Mayor Ervin. Opo, Congressman, maraming salamat. At sa huling katanungan po namin dito sa partido area, natutuwa po ang ating mga kababayan sa bayan ng San Jose at Lagunoy dahil ganap na pong pinasimulan ito pong konstruksyon ng community college. Sa bayan po ng presentasyon ng aming pong makapanayam si Engineer Pedro Delfino Delinya Jr. na tumatakbo rin po bilang mayor sa ilalim po ng Team 1 na Kamsur. Ay mayroon din po silang kailingan na magkaroon din po ng community college sa bayan ng presentasyon. Subalit sila po ay nangangamba. Kung nangangamba po sila, baka po raw hindi naman matuloy ang pagkakaroon ng community college sa kadailanan po na ang mga naninilbihan ngayon sa bayan ng presentasyon. Mga incumbent elected officials po ay mga kalaban po sa politika ng Kapitolyo, Congressman.
Well, ang solusyon yun, panalawin nila si Mayor Pete Dilinya as mayor. Kasi alam mo, ngayon lang, napapatayo kami ng covered court sa barangay, sa partido. Hindi binibigyan ng mayor's permit, ng building permit. Tapos sasabihin nila, wala raw kaming project, samantalang inuulang nila. Ugali man yan ng mga pamilya Bukag sa mga kapartido niya. Gusto ko nga ilabas na yan. Ito mga programa ni Gob Luigi na gustong gawin sa partido at ibang lugar, inuulang ang building permit ng mga mayor. Mas lalo yan pag magpag-ibukan ng college, hindi bibigyan ng building permit, bibigyan ng mayor's permit. Kaya panalunin na lang si Pete Dilinya, 3 years lang. Arog na Dilinya ngunya na nako, ilang dekada na walang asenso tiyo sa mga taga-presentasyon. Arog man sa Karamuan si Roma. Sa partido man talaga, malinaw, basado sa datos, pinakatios na mga banwaan, tios na distrito, samantalang isang pamilya nagyayaman. So, payaman ng isang pamilya, ang mga tao, patios ng patios. Bayan na yan, talagang, ano na yan, panahon na talaga na magkaigo ng pagbabago dyan sa partido. Kasi pag day pa maribayan yung mga yan, ang kawawa man mga tao, bakong mga nagkakandidato. So, sana, nagdadangog ang mga taga-partido, nakaagi na ang tulong taon, eleksyon na naman, anong nangyari ng 3 years sa partido? Igwabang turismo, Mayo, nakatao ba ng hanap buhay ang sarong pamilya dyan? Mayo, binagyo ang Karamuan, katakol na gabang harong, ang nagtabang, pamilya Villapuerte, kasaman si Marco Gumaba, nanoo kami ng partially totally damage ng mga sa mga pamilya, Sinda Mayo, Ngaw-Ngaw. So, kawawa ang tao, malalangkaw ang presyo ng kuryente, Sinda may kapot yan sa Kasureko, o Mayo, mayong tubig inumon. So, yan ang problema po. Yes po. At ang ibinigay pong halimbawa po ni Engineer Pedro Dilinya Jr., ito pong municipal hospital na nung mga naunang panahon na congressman, mayroon na po daw dyan na ipatayo na municipal hospital na provincial government sa bayan ng Presentasyon. Subalit hindi daw po binigyan ng permiso kaya po natigil po yung operasyon ng Presentasyon na municipal hospital, Congressman. Totoo yan, inuulang, di binibigyan ng permit, pinapahirapan, magbibigay kami ng food pack, papadlakin yung barangay, tinatakot yung mga teacher, magpunta kami sa school, tatakotin yung teacher, wag raw kami papunta eh. Yan naman ugali sa partido. Yan ang dapat isipon ng mga taga-partido talaga. Kung gusto nilang mapadagos yan, nasa sa inda yan. Pero kung gusto nilang pagbabago, oportunidad, karahayam, tabangan din ang mga kandidato ng Timon Kamsyo. Kasi kung dahil hindi paganahon, ang madadaog man tao eh. Mawawalan sila ng oportunidad, mawawalan sila ng oportunidad na makaikwan ng mga maraming na programa, proyekto, ayuda. Nasa sa inda po yan. Pero ako wala sa kuyang pagtubod, gusto na talaga ng partido ng tunay at mabilis na pagbabago. So yan, sigurado si Marco Gumaba pagtabangan, maramamatian nila yan. Mga mayor, Pete Dilinya sa Presentasyon, Raquel Lim, mga members ng Team 1, ako lang sa kuyang pagdabod, magana na sila. Pasensya na po, lilipad na po ako, pasiring Pasakaw. Siguro sa mga masunod na aldaman, libre man ako magpa-interview pa po. Sige po, maraming salamat po, Congressman Henry Villaferte, mula po dito sa KM Partido. Maraming salamat po. Kabuhay kayo, Diyos mapilo. Okay, thank you very much. Kakamping Reneki, Boss Benny, thank you very much. Sibot talaga si Congressman El Rey. Ano po, pasiring po digdi si Congressman El Rey sa Pasakaw. Ngunyan pong aldaw. Ano po, papuli sa digdi ko dyan. Ano po, si Congressman El Rey kapag libre siya, mga tugang, kapag mayo po siyang kasibutan duman sa Congress, napuli tulos digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ano po? Okay. So, thank you very much kay Kong El Rey Kasumago. Sabi niya, 7:30 siya mapa-interview. At gusto niya pong, actually, habo niya galing pag-urlayan yung fake news na yan. Kaya lang, isinigit ko na Kasumago. At dapat po kaya talaga si Bagol mga tugang ining ipinapakalat sa social media mga fake news. Halos bagay aral daw halos aral daw may nagluluwas na fake news dyan po sa social media. Ang tinatarget pati pirmi ang sa tuyang Congressman El Rey, si Gob Luigi, ang mga miyembro po kan na Team 1. Ano po?
Kaya sa mga masunod pong aldaw, mas harahalawin pong interview ang gigibunta kay Kong Ilray. So anyway, yan po ha. Kadakol-dakol kay mga baritang pwede. Papara puros ang fake news tabi, Junil. Kadakol-dakol mga fake news. Kadakol dapat na mga sikasudig di sa probinsya. Dapat na ibarita. Para aratuman ining fake news sa mga opisyalista. Pambihira ni partner. Sabi nga ni kay amigo ko Parikoy, sabi nga ni masakiton ngayang simbangon partner sa radyo. Ang pinakamasakit simbangon ng fake news. Sa ika kayo Parikoy makapkap ning galo. Sa ika kayo matigag din simbang fake news nga ni pigbabarita. O ito pala last year pa kapatid partner. Last year pa pala, kada kaagi pa po palang taon, itong pigpapara pauro-utro niya sa social media ni Kabalang. Pambira, last year pa pigpapara uro-utro niya para lamang mangraot. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Pero babalik kita dyan sa programang Radyo Banat. Ready na po ang sa inyo pong mga packet calendar. Mabrelo kita, mabunot kitang 10. Pili na to. Naligaw kayo kasi ay may kalintura si Ayi naman pala na kalintura. Pambihira. Maghanap ka na dyan, iba-ibang banwaan, na kita. Mabunot na kitang 10 manggaganang Android phone. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras mga tugang mga kabanat, ganap na hong 17 minutes, 17 minutos, makalipas na po ang alas 8 din pagkaaga. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras na yan mga tugang, hatod siyempre sa to kang Lee Realty Development Corporation sa kapo kan na Deka Asraya Residences mga tugang. Yaon na po sa Naga City. Yaon na po sa Naga City ang Deka Asraya Residences. Kaya ako sa inyo mga tugang, magtataga-inquire na ko partner at ini po limited po ang islat kay ini. Sa kamagayon digdi, magayon digdi haraniyo ka sa simbahan, mga eskwelahan, harani ka sa market, gabos na mga lugar na gusto mong dumanan ay haraniyo ka partner, lalong-lalo na digdi sa mga digdi mga sa magsaysay, digdi sa magsaysay, yaon digdi mga coffee shop, yaon digdi mga resto bar na magagayon, haraniyo ka, yaon mo lang po yan digdi sa Barangay Balatas, digdi lang po sa kataid kang Basilica Church. Tandaan din mga tugang ha. Deka Asraya Residences, digdi po yan sa Naga City. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Sabi ko nga ni Kasubago, dahil kompleto ang satuyang aldaw, kung mayo po kitang raffle, si satuyang mga masuswerteng manggaganang Android phone digdi po sa Radyo Banat. Ngunyan pong Wednesday, Kong Hefat Choy. Sa inyong partner Harali, bahala na. Oras mga tugang, 8:20 na po ni pagkaaga. Dapat naka-like, share, naka-follow ka mo sa Facebook page kang Radyo Banat. At anong tali partner, dapat naka-like, share, follow ka mo sa Radyo Banat para makuha din doon ini pong 2024 Android phone. Pwede ka mag-TikTok, pwede ka pwede ka mag-YouTube. Pwede ka mag-COD. COD, Call of Duty, bakong cash on delivery. Papira. Primerong bunot. Ali po sa packet calendar ni Governor Luigi. Ali po sa ang bagong Agila. LRV 085373. Congrats! Come on down!
Get mo na din cellphone mo, ha? Pocket calendar holder LRV 085373. Congrats! Mula kabusaw, nilalabak, lipa na milaor, magaraw, lupina, papaplo, napasaka. Kahit sa kamalitan, nagaliego ka naman, wala ko, no. 10 pong lucky winner, kani pong Android phone. Naku naman. 10! Ay, nako. Dahil po kami nagsusuba. Basta ready lang po ang sa inyong mga pocket calendar dyan. LRV 082043. Kapatid, fuerte sa asikaso, fuerte sa serbisyo, El Rey Villafuerte. Sa lahat ng pagsubok, hindi tayo Otro ko ha, 082043. siya'y kaibigan at laging maasahan. Kabalikat natin siya sa dagdag kaunlaran. Kay El Rey Villafuerte, di tayo papabayaan. Ang puso niya ay walang Pangtulo, pigsusurmi lang po kaya mga tugang, sinusurmi po na hali po sa iba't ibang banwaan. asika. Kaya sinabihan ko si partner Ayi, sigurado niya na pagkuha niya din mga stab. At si Ayi na kaya ang nagkukuha, takadakul-dakul na po sa mga stab yaw digdi. Sigurado niya sa iba't ibang banwaan, ano po, sa 1st, 2nd, 3rd district. El Rey LV! Halimbawa po sa pocket calendar ni Governor or Congressman El Rey Villafuerte. Good morning sa sakuyang neighbor kay Boss Eric Bugs. Good morning, amigo. LV, congrats digdi po sa LV 111936. Yun. Otro ko lang po LV 111936. Nasa ano ka po digdi, yaw po din sa pocket calendar ni Congressman El Rey, LV 111936. kapatid, fuerte sa asikaso, fuerte sa serbisyo, El Rey Villafuerte. Siya'y mapagmahal. At Sal, tamabunod pa kita mga tugang ha kung ano kumuna ang linya ni partner Junil. At si Junil may makakaiba na po nasa newsroom. BBS Banat Patrol. Balat, Junil, good morning! Okay, good morning, Tabi Kabinji. Makakaulay tangon yan ang Chief of Police kan Banwaan kan Del Gallego Camarines Sur sa paagiman ni Major San Andres ta digdida kulang akomplesmento an sa inda mismong nakuha kan nagtalikod na Pizza 28 kung sa ina digdi nagkapirang mga armas o badil ang kumpiskar ka na mga autoridad asin na droga sa sarong persona dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Del Gallego Camarines Sur. So may kalibre 45 asin iba pa. Grabe Oo, iba pa. Kadakol badil yan, partner. Iyan ang Sarong tao lang yan, sarong tao lang. Sarong tao lang, iyan sa search warrant SW na pinagagibo kan grupo kan PNP sa pamamayo ni Police Major San Andres dyan sa parte kan Banwaan kan Del Gallego. So congratulations go na sa sainda. Major San Andres sir, good morning. Live ka po sa Radyo Banat. Si Kabinji Rivera po ang anchor. Good morning po, Tabi sir. Good morning po, sir. Tagal po sa parenan ng kanilang programa. Lalong na po sa Dagang Guzman, si Benji Rivera. Si Tayo po, Radionel. Sir, para po kang kasi ng programa, lalong na sa mga taga-Gallego po. Marinaga po sa Kapos. Opo, good morning po. Sir, itataw ko po kay Kabinji ang linya kadakod kaning mga nakumpiskar nindong badil asin droga, Kabinji. Okay. Del, thank you very much, Junil. Major, si Benji Rivera, good morning. Sir, good morning po. Good morning po sa inyo, Kapos. Okay. Congrats sa nagpapahiling po na nagtatrabaho ang PNP Del Gallego.
Ini pong mga na-recover din dong mga badil, sisay po ang may sadiri kay ni and ano-anong mga kalibre din badil po ang na-recover din doon sa paagi po din search warrant po, Major? Yun po, sa Bayti City po, nag-implement po kami ng search warrants sa sarong persona po na taga sa Dilgajigo na kung saan pinisyuhan po kami ni Honorable Judge Cecilia Borja Soler, Executive Judge of Participate po kang Ligmanan, kang sa Bayti po in-approve, na-implement po rin kan January 27, mga 6 p.m. po. Katong po hindi ang personal po kang PIO, SN, PPDU, kang kaso PPO. Na kung saan po, nagkaresulta na makuha ng mismo duman sa iyang arong ning nasa 29 sa Sipo, ning pinagtutubulan siya po, na nagkakaikuha ng timbang ng 55.7 na medyo nagkakahalaga po ng nasa 440,000 plus. And diman po sa badil na sa buhay na recover, may na-recover po kami sa caliber 45, with magazine, with 12 ammos, sarong spong shotgun, sarong pong caliber 22, na may 2 ammo, and sarong pong improvised na caliber 22. Kapos po ito may yung kakulang dokumento, kaya makakahampang po sa kasatuwing akusado ng 2 magkakalikong kaso, Republic Act 9165, illegal drugs, and Republic Act 10591, po sa mga illegal firearms po. Okay, Major, sisay po ang suspect na yan and taga-side po barangay? Barangay po sir? Barangay po Pinagtapian. Barangay Pinagtapian po sir, Barangay Pinagtapian. Okay, sisay po ang suspect na ini, ano di, drug pusher, ano po, di gun runner, ano po? Amali po sa tutuyang information, nag-ano po siya ng droga sa side ng barangay, nagkakapirang mga information na magkuhata. Kaya, dahil nakita natin duwa sa tabang po kasi yan mga sa community, magtong information sa mga sa tuyang elected barangay official, and naman po sa tuyang local government unit, kung sa'yo nagkakaroon pagkabang-tabang, ano po ng search warrant ang sa tuyang suspect. Kung sa'yo ma-implementar ta, and mapata po itong manyaligong mga badil na nakalagpo naman sa mismong search warrant po. Okay. Ang search warrant po dito, Tabi Major, ano, drugs or badil o parehas? Ano po, sir? Pero kung sa drugs, pero po sa firearms. Very good. Minsan kaya pag araw mo sa court, kapag badil lang dapat. Ano po? Pag drugs lang. Kaya lang, may na-recover man palang kamo. Major, dakula po ini 440,000 worth na shabu ang na-recover po dito, tama? Opo, sir, opo. Ano ang status kaning suspect na ni? Ano talaga, maray ang buhay kani dyan? Darandakula ba ganito, Major? Medyo po sa patilimta, medyo tema na ganyo kitang kaya lang, pati po sa mga information na nakukuha sa tataw sa buhay sa mga info, sinda na po mismo ang nagtaong paagi sa muya para po magkaigong sini kanyang resulta po. So, dakula po ang participation kan na publiko, taong bayan sa operation nito na yan, Tabi Major. Opo, zero po. Kadakol na po nag-surrender sa indong mga loose firearm dyan, Tabi Major, lalong-lalo na po ngayon mga eleksyon dahil po rehistrado. So far po ngayon sir na ula na Enero, negative pa po na regards po sa firearms. Medyo pinapakasog ka lang po ang pag-conduct ng implementation kang community checkpoint para po maaraman kang publiko. Regards po sa gun ban, para daw po pinag-implement po kaya, araman rin dyan na pagsiring ka ng mga election period. Yan po sa tuyang pag-conduct ng community checkpoint, hindi rin kapag kitang ginagibong dictated checkpoint. Na kung saan, ang pagkadahil pa kani, sa dictated checkpoint po, bakulang balil po ang inaanap sa pag community checkpoint po, kaya may lenta siya na may magkalimitan lang sa tuyang apigaanap ang pag-release yan po ang magkakaiba kang
dictated PNP checkpoint, Comelec checkpoint po. Okay. So, mayo pa po kamo mga nadadakop na nagbibitbit din na badil. So far po, sir, kung lang sa tagang Comelec checkpoint, so far po, may pa po. Iyo po. Siguro po, ako sa iligan maagatang pagtaong information dissemination sa mga tuyang mga nasa community, lalo na po ito may mga firearms na gun holder, owner, aram po nila na pag medyo experience sa inyong lisensya, ito na deposito na po muna sa police station para po sa paglagaw kasi ng mga dokumento dahil yan po sa election period. Okay, di man daw pag surrender dyan ang badil gamitin mo na police pag duty, di man pwede yan. Ay bawal po kita kaya sir. Sa may mga issue po ang PNP niyan. Gapos na pong PNP, inisyuhan na lang sa tuyang Philippine National Police para igusin na gamitin po sa daily operation na trabaho. Iyo po. Oy, balikan ko lang, Major. Ini pong suspect na nadako po nindo. Mayo na pong ibang pag-iriba, ini pong suspect na bypass din doon or na hiling din doon kaibanan duman sa lugar na pig-operate nindo. Solo lang po ng suspect na nadakop nindo. Ayun po sir, kasi siya man lang po ang iyaw sa search warrant. Kaya Okay. siya man lang po ang dapat na tagang implementaran ng search warrant po. Pati sa ano court. Ang iba baga, pag sa-serve din search warrant, may nadadakop pang nagchuchurongki. Kaya huli ka, mayo man. Pagsiring po kayan, PNPO doctrine, nailinta, mano sa nailinta kasi ano siya, kung baga nailinta na kung araw kayo ng sistema, madada ko punta sinda. Ako naman sa ano kang search warrant, kundi naman sa PNPO na ginigibot siya. Mayo magkaibalan si suspect ano? Mayo man, mayo ka mong mayo po. Mayo po. Okay. Major, thank you very much. Major, Andres, ano po? San Andres. San Andres. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Mabuhay ka. Ingat. Opo, welcome po. Okay, Del. Si partner Junel. Okay, partner. Pabihira, Del. Si Major San Andres. Congrats sa PNP Del Gallego, partner. Dakulaon na. Saka kadakol badil. Ano? Sarong shotgun, sarong 45, sarong 22. Duwang 45. 245. Oo, patapos sarong 22. Ay, naku, grabe matindi Armado ining poser na ini, dakulaon pa pati. Mariga ito na nakipagbadilan, ano? Oo. Ay, kung nakipagbadilan, may aabuton na siya. Ay, naku, kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, dawa na nagbubulot. Pag naaraman ka may badil. Oy, naku, dawa, nakatumba na, nagbubulot pa. Baga kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, pag bibili ko legal, ano ko yan, tama kabala tagabos pababa ang trajectory. Garo ngayon nakaruluhod din nagkabaradil. Alin? Ang mga suko, mga kampanon, garalas, tagabos nga tama sa payo, garo nga sharpshooter ang mga polis. Saka, kung nakalood, garo yan itong panahon kangapon. Yung mga, yung mga nagkakabaradil dito, tagabos nga payo, kung bako nga yung payo, likod. Mga sharpshooter nga yung mga polis Manila, ay pambira. Ay, nako. Maray na lang nila, taday naglaban nili, ano? Iyo, maray nga ni. Kung naglaban ka, baka napayo man siya. Saka, dahil nagbunot. Ay, sayang mang kabadil. Sayang mang kabadil, 245, dahil nagbunot. Ay, pambira man. Maurag ni, sayang Ala Fernando po Jr. ang bit-bit ka ng badil. Sayang maka-shotgun. Ano to? Pelikula ni Fernando po. Ano to? May shotgun ang gamit niya. pa. May 45 pa. Ang probinsyano. Probinsyano ba yan? Sayang makam 45. Mahirap. Yan ang sinasabi. Nagpaparabit-bit kayo ng badil. Hindi mo kaya bunuton. Oo, sa kadakulan. Dahil na siya nakabunot. Ribong siya. Naribong ko na bubunuton. Ay, loko ng suspect na niya. Congrats sa PNP Del Gallego. Ini talaga, dakulang kantidad. 440,000. Makabangang milyon eh. Pambihira. Dakulang kantidad. May mga badil pa. Yan ang dapat, Pero digdi sa Naga City, kano ba yung nadadakop na araw kayan?
Kapos ng mga sa Naga City drugs, gano'n ba din nawawala bigla? Gano'n ang badil, di ba nili ka ba alis sa operation ta? Palubog na ngayon eh. Ang search warrant kaya drugs lang. Pag pig-submit na kayo ni Judge, baka nga i-dismiss pa. Kaya itago-tago ta na yung badil savings. Yung mga sa Nagaw, nakailig ka na sa hindi pati nil mga drug pusher na din. Pero binig may mga bit-bit. Yung ang totoo kaninil, partner, ang mga tulak po ni Drugad, bako man yan, ang badil ninda, bako mang gamit sa pulis. Kundi gamit yan nil sa kakumpetensya ninda, Iyo. baka sinda huldapon, baka sinda agawon yan drugs na daradara ninda. Ano po yan kaya? Iyo, makangisit yaon si Bala, nawara si Badil. Iyo, ano ka may bala ka? Pambira, pig-report pa kan tungaw na polis. Ano kayo, sir, nakuha lang bilang kay bala. Ay, nang badil ka ni, hindi kayo kanulo-kulo. May diferensya kayo ni boss. Pambira. Kaya mga las ka mga nigdi sa PNP Naga, puros drugs. Ang mga badil lang kakawarara. Pero yaon si Bala. Yan si bala. Joke lang, baka mayo man talaga badil ka, malikaman talaga nil. Ika talaga, anggot pati si City Director kan mga fake news. Iyo, sabi ni City Director, nako. kakarasuan, No. no? Kaya si Kabalang Bagangon yan din lang papara pa uli-uli. Siya mga nagbarita kayo inot mga kirkidnapping na yan. Saka bilib ako naman sa sabi ni Direktor. Oh. Ining yung mga fake news na ini, nagluwas nga, ningon niya na panahon ng eleksyon. Oh, nainig mo na yan. Si Kabalang dapat Director Rebellion ang inuto niya. Ang sampulan niya, ganyan baka grabe pa uli ni Kabalang na dahil natotoo yung mga bal. Siyang inot nagbarita, siyang kulukoy. Loko ni Kabalang na loko. Dahil pa man pati dadadakop. Ay, nako, mayo. Mayo man pati talaga. Paano man madakop? Na mayo man na nag-iikot na ban. Ay, naku talaga rin. Napay talaga rin Kabalang na rin. Garo man lang yan itong duman sa may party mismo kang kabusaw. Dahil pa ngayon nadadakop. Oo, mayo man madadakop talaga. Tamayo man gani. Imagination mo lang Kabalang. Pigpaparatahubang kaya nil si issue ng chicks ni Mayor. Oh. Yung baga, ito baga nagluwas pong barita na si Mayor Ligasyon na may chicks. O para na po ito magdakula sa media, social media, nag-ibo siyang mga kirkidnapping na naman. Abot na ka Kabalang, abot na ka Jo. Para nil, kasabay baga nil kay itong barita na yan nil. Ito baga nagluwas si barita na si Mayor Daaha, may chicks. Para dahil po ito kagatong kang publiko para dagong tinahuban itong baritang ito kang kidnapping. Mas maring yan iyo kakagaton yan iyo kang kuyan tao maski bakong totoo maski fake news nga bakong totoo ini nga maalarma nga digdian mga magurang. Si Simon Bato bunda ordinar bako nga ning mayor may chicks taga-radyo lang may chicks mayor pa. Taga-radyo lang nga may chicks, technician nga, gulping chicks, mayor pa daw. kaya lagi itong chicks kang technician, manok. Garo ping up bike kita kanina. Mga manok man baga. Garo ping technician. Ping up bike kita ni paring Stephen. So yan tabi pare ko, Kabinji, sa tuwing dugang na impormasyon, balik sa imo. BBS Banat Patrol! Babala sa imo, partner, Boss Junil, The Wingman Cuba, hali po dyan sa newsroom. Nako, congrats po sa PNP San Fernando, PNP Del Gallego, at na-recover po nila ang duwang caliber 45, sarong shotgun, sarong 22 pistol, sarong 22 caliber na homemade gun. Yan po ang na-recover kang Del Gallego PNP. Saka po, worth 440,000 na droga o shabu ang na-recover po kan na PNP San Fernando mga kabanat. Congrats! Pero sa Naga City, garo maluya ang operasyon kang Naga City sa drugs. Maluya. Kaya sabi ko, ang PNP Naga, magtaga hiro-hiro, bakong puro na lang sa traffic, may PSU man, sa PSU tanan ipaubaya.
garo ang pinaga maluyang performance sa pag-abot po sa pagdakop sa mga drogista. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. May madakop man ang nadadakop sa na-partner si Pusher. Si Bayer na nadadakop. Ay, dapat kaya ang dinadakop po Colonel Rebellion, kung talagang matibay kang pulis, ay ang mga transaksyonan, si suspect, si scorer, si supplier. Yung mga nadadalan tayo sa pelikula, ito kaya, yun na kaya boss, mabarakala na kaya, yaw na kaya si grupo ni Arong Kani, o yaw na kaya si grupo ni Arong Kani, maribayan na kaya, mabarakala na kaya boss, o darako pa na, bako napapalubungan din ng asset. Ang asset, may pagkaluko-luko man yan, ay gusto bang kang asset, maburaot, bako amo ng droga. Pag na siya nakikinabang sa pusher, mayo ng pakinabang si pusher sa iya, ipapadakop na. Ay, nako yan. Tapos yun na yan ang kukuano na tao na Colonel Rebellion, ka PNP. Ay, sala, ang pinakamatibay po kaya, ini mismong nagbabakal, nagpapabakal. Bako na mapalubog ka mong asset na makurukunwari na po naman, mabakal, adik-adik, ay sala. Tapos pag luwas ka na pinabit, pulis na ang nag-asset-asset, bako, dahil man yan totoo. Kung ang kamang pusher partner, man na mapabakal ka sa na imubistado. Yung baga, kung ikaputulak ng droga, di ka man mapabakal sa walk-in, pabakal daw, hindi man yan totoo. Kalukuhan yan, na pigpaparkarang din na po sa affidavit na pulis gaya nagpamalo-malong adik din kaya pigpabakalan. Bayo man nagigibo kayaan. Ang pusher, magugulang man yan. Hindi man yan mapabakal sa nainin na parokyano. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. 8:42 na po din pagkaga mga tugang ko. Ano ko ang linya ni Mikey? BBS Banat Patrol! Mike, hi ka na. Yes, partner, good morning. Good morning sa tuyang mga karadyo banat. Sa mga oras din tabi, partner, nag-kukondusir kan parada, digdi sa Banuan at kan Pasakaw. Taan Banuan kan Pasakaw, ipo ngunyan ang host kan 2nd Congressional District Meet tabi partner Benji. Magiging bisita ta digdi sa Banuan kan Pasakaw. Piglalauman na maabot si Governor Luigi Villaferte and sa tuyang masunod na Congressman kan 2nd District, and si 2nd District Congressman El Rey Villaferte na masunod na gobernador kada probinsya di Camarines Sur. Pagkatapos ini yung mga amigo tang alkalde si Mayor Christopher Lizardo kan Banuan kan Minalabak, si Mayor Jess Camara kan Banuan po kan Libanan, si Mayor Architect Dennis Imperial kan Banuan ni Pamplona, si Mayor Agor kan Gainsa, and ang mga alkalde kan Milaor and San Fernando invited din kami partner Benji sa 2nd Congressional District Meet. Pinagkakarkulo, nasa lampas 4,000 na mga estudyante sa elementary, sagkod sa high school na magraralaban-laban sa iba-ibang mga sports event na preparar kaga DepEd o kada Department of Education. Sa mga oras na ini, yaw na digdi sa may sentro kan Pasakaw na parada, hali duman sa Signature Park, mapasiring digdi sa sentro, sa San Cirilo, pagkatapos mabilta, maduman sa Signature Park kung sa gigibuhon, aratsan na formal na programa tabi partner. Ang mga pagralabanan ng mga kawat, ini pong arnis, wushu, pagkatapos may boxing, may athletics, swimming, may badminton, baseball, may kawat na chess, softball, volleyball elementary, basketball elementary, 3x3, basketball 3x3, volleyball secondary, may archery, may futsal, may football, may gymnastics, may sipak takraw, table tennis, taekwondo, may wrestling, tennis, pagkatapos igwa ni na dance sports. Ang mga lugar kung saan man gigibuhon ang nasambit ng mga kawat, iyon kitang elementary school covered court, dyan sa Metro Naga, dyan kakawaton ini yung swimming.
Pagkatapos ining Pasakaw Old Municipal Covered Court igigibuhon. Ini pong kawat na badminton. Ang baseball, chess, softball, pagkatapos volleyball elementary, gabos po yan gigibuhon digdi sa Pasakaw Central School. Ini yung basketball 3x3 duman sa evacuation center, gigibuhon. Pagkatapos ining saro pa duman sa Balogo Covered Court. Ini yung volleyball secondary gigibuhon digdi sa 1F Trevino Memorial High School. Ang archery sa Balogo Open Ground. Ang futsal duman sa Signature Park. Itong bagong covered court tabi partner na pinagibo kan sa tuyang padagat na Congressman El Rey Villaperte, duman gibon ini nga futsal. Pagkatapos ang football duman man sa Saimay front open na ground. Gymnastic diyan gibon sa Naga Civic Center. Pagkatapos ini nga sepak takraw digdi sa covered court kang CBSUA, ang table tennis digdi sa Laysayo di Pasakaw. Pagkatapos ang wrestling sa Kitang covered court, ang tennis digdi sa Mormons covered court, Taiguaman digdining ko yan, covered court. Tapos ang dance sports digdi sa Balogo Elementary School. Kalat ko niyan ang mga kabuhan kada Philippine National Police sa Banuan kada Pasakaw Camarines Sur sa pamamayo ni Police Major Andrew Alcomendas, ang Chief of Police kan Pasakaw Municipal Police Station, katuwang po dyan ang mga taga MDRRMO sa pamamayo ni Mr. Edmer Miraballes. And syempre tanganing masiguro na seguridad asin man ang salud kan sa tuyang mga atleta, ayaon po digdi ang mga personahes kang Municipal Health Office sa pamamayo ni Dr. Ara de la Rosa Barcinas tabi partner Benji. Ang mga billeting center, yun atong mga binanggitan na mga eskwelahan, kung bantay sarado ini kan mga autoridad tabi partner katabang ang mga barangay tanod kan mga nabinggitan ng barangay, and yaon ang mga volunteer radio group arog kan kabalikat CBCOM Pasakaw chapter sa pamamayo ni KBR5 Pasakaw chapter president Mr. Egay Marabilla, and ang kabalikat Bicol tangani po na siguro na mayo nin anuman ng mga mandatang insidente an maeksperihan kan sa itong mga bisita igiyo sa Banuan kang Pasakaw Camarines Sur. Masikad ang 2nd Congressional District Meet pon gunya na aldaw sagkod sa January 31 idi sa Banuan kan Pasakaw Camarines Sur. Kan nakaagipang ko yan, kan nakaagipang simana sibot na si Mayor George Bengua at tanganing reglaron sa paagikan Department of Education ang mga programa, and syempre ang mga pangangaipo kan mga atleta maitao kan lokal na gobyerno kan Pasakaw arog kan tubig ang pagkakan may suporta diyan ang local government unit tabi partner Benji. Okay, So makikita na yung problema sa sa seguridad tayaon ang sa tuwa pong mga autoridad. Yan muna tabi partner ang sa tuwa bitbit na informasyon opening kan 2nd Congressional District Meet igdi sa Banuan kang Pasakaw Camarines Sur. Para sa serbisyo publiko sa Mike Gravito, basta bareta, siguran. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Okay, babalo sebo, Mikey. Kaya pala na pasirig dyan si Congressman El Rey. Handa interview ta kasumago si Congressman El Rey. Pasirig po dyan ang satuyang Congressman sa Banuan po kan Pasakaw. Anyway, igwa po kitang lucky winner. Kani pong Android phone, malat lang tiyata ko kalot si Android phone, winalat ko lang sa harong haraniw man lang At pag ako kaya luluwas sa auto, ririlipat ko ang cellphone sa harong, baka mabiktima akong basang kutsi. Yung mga, count ko na cellphone yan. Kaya alat na. Anong pangalan mo, ate? Mike. Nisita Valencia po. Radi po. Painin mo daw sa Nagdadalan si akin. Anong pangalan ni ma'am? Nisita Valencia po. Kan? Zone 5, San Roque, Kamaligan. Zone 5, San Roque, Kamaligan. Kasuaring ka po ng gala. Kasuod nga lang pong mga mga alas 8:30 po to. Alas 8:30. Kaya nag-igdi ako, ipo. Di bali, no problem. Pero nag-igdi ako po, kasuod ma. Nagdigdi ka tulos. Kaso mayo ka nakaali. Na po, gali tulos po kaya ako. Sa iya pong pocket calendar, Bicol Saro Party List. Say po, say muli na ko sa Capitol po. Nagpa-Capitol ka mo. Iyo po, kampit sa 17 po yan. January? Iyo po ngunyan. Ito pong sa po yan.
itong sa ano kang makuapo ko po itong Scholarship. sa Escala. Wow, Bali po, pambira. apat po ang sa kuyan pa po ako ning Solid, Apat ang sa imong packet kalendar. ano po kaya coordinator pa po ako sa ano kay Mayor. Di apat ang packet calendar mo. May iba pa ko kigob. Kaya Iba pa po pambira ko. ka ha. Ang sa iya pong packet calendar Bicol Saro. Madali ko pating ko aho. Kadakol-dakol kami digdig na staff mo yate sa bangko. Pagbunot kong pinakahuri, yung laglos si number mo, ate, ay pambira ka. Mapupungot naman ko ta kumakparaan. Sa kadakol-dakol. Anyway, ang number po ni packet calendar ni ate is 01-1225. Ano po? Congrats ate ha. Sa kuya na niya. Ribayo ko at siya din na cellphone, ano po, Android phone, ano, tako ko ano taratsan, ayaw lang dyan. Congrats. Hoy, ano ang masasabi mo ta, nanggana ka din na Android phone? Ay, mapasalamat po ako kay Gob, kay Meg, saka kay Louie po. Saka sa Bicol Saro po. Salamat pong marayta. Ang cellphone ko po, naglalak na po. Hula ko, Naghahang na po ang cellphone ko. hula ko, pag kita, mga arong sa to, pag may bagong cellphone, pirbing makuapo sa akin. Ay, Sa imo yan, bagong niya, sa imo yan. Irigwa po ka, boss, nagdadalan po ako. Sa imo yan, sa imo yan. Iyo po. Pag hilagad ka makuapo mo, paano yan? Dahil ko man po itatawa. Irigwa po ka, boss. Irigwa ko po ka, boss. Ako pag may bagong cellphone, sa akin, luma sa ko. Ay, pambira. Sabi ko, okay lang. Okay, ate, congrats! Sige po. Ano po Salamat. masasabi mo sa mga nagdadagong? Kadakol lang Iyo po papararano, nga ni. anak. Naidalang ka gano, si ate nga niyo. Ngunyan nga ni, sabi ko duman sa akin ko, nag-text ako, magdalang ka giraray, magdangog ka ta. Tabaka. Iba pa ako duman nuning kapira pa. Makadali pa. Eh, itatao ko sa mga tugang ko. Di po, taga Kamaligal. Iyo po. Taga Kamaligal, si Ma'am Lisita Valencia. Ano pong pakapunan mo sa mga nagdadangog na gusto Kaya maka-admit kamo po, itong mga ano po nindo, sa kalendar, magtagadangog po kamo, maghiling po kamo sa BBS po. Yun, mo yan, kaswerte. Sa totoo, maswerte. Nakakadakol ako piglos na istab ka sumago. Sabi ko, hanapon mo. May pinakasarong-sarong na walat sa bangko, isa-istab mo. Ay, pambira ka talaga. Ate, congrats. Thank you. Iyo Thank po, you. salamat. Okay, Salamat po. Alatin na lang po ko sa luwas. Iyo po. Tako ko anong touchan ang sa imong Android phone. Ano po? Ano ba daw ni kasugma dara-dara ko yung imong Android phone. Paghali ko kaya isa auto pig sa saray ko ta count mga tong cellphone baka sabi ko madali. Ayun na po sila. Picture kita, Rachel. Okay, salamat po kay Ma'am Lisita Valencia kan na San Roque, Kamaligan. Uy, kaya kamo ay pambihira kamo mga kabanat. At si Busuka, pinsan mo. Hilungon lindo po yan Hilungon lindo yan. Pinsan pala ni Busuka. Thank you very much kay Ma'am Lisita Valencia kan San Roque. Nanggana po siya 2024 Android phone. Ako. Ikay maswerte maswerte magbunot. Ano? Ay bayo ka kasugba absent ka. Ako sinang pili partner. Ano di ba pare ko? Ako sinang pili kasugba diyan anyway. Oh yeah, pili ni Ayi ha. Oras mga kabalat 8:53 Kong Hipachoy. Bicol Saro na naman 046617. Congrats! Masipag, matalino, magaling at talagang Tawag ko po BS 046617. puso niya ay walang bahid. Tunay na Pang-lima batid. Fuerte sa asikaso, fuerte sa 050621. Hali po sa pocket calendar kan super bait, super guwapo. ay walang Probadong serbisyo sa kabos na panahon. Congressman El Rey. Dayaw po dyan ko yan sa Pasakaw. Ta-opening po kan second district meet. Second meet. Wow! 050621. Ay, dangog na ka mo. Ay, labo-labo na po ni mga pasilpon kang Radyo Banat Team 1. LB 050621. Dahil ikaw ang paradarangong kikabalang tapuro fake news. Dahil pananana ang cellphone. Tatawa lang ka mo kayo to fake news. tunay na barkada at kapatid 1, 2, 3, 4, 5. Ano yung partner? sa serbisyo. El Rey Di ba gala?
Nabulot. Okay. Thank you. Di tayo iniwan. Uli ba kaya iyo, pag pares ang numero, surunudan. May kaibigan at lagi 1, 2, 3, 4, 5. Pang anong? kabalikat natin siya. LRV! Hali po sa pocket calendar ni Congressman Luigi LRV 002294. Ang puso niya ay walang kahit tunay na barkada at Ready na po si mga may pocket calendar dyan. Si ate ni Sita Valencia partner kan sa Droki Kamaligan. Nag-claim na po kan sa iyang cellphone. Araw po kaniyo, kung si Saybay po may pocket calendar LV176932. Takbo na dito. Kunin mo na po ang 2024 Android phone. Probadong serbisyo sa gabos na panahon. LV176932. Sige pa, uya pa, hali na naman po sa Bicol Saro Party List. Pocket calendar, basta Bicolano Saro. BS 0163 12, come on down. Ay, kaswerte ka ng mga nanggagalang Android phone. Sana all. BS 016312. at kapatid, fuerte sa asikaso, fuerte sa serbisyo, El Rey Villafuerte. Pang pila na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. LV 111014. Come on down. Daray na po yan na pocket calendar. Araw ni Ma'am Nisita Valencia. LV 111014. Masipag, matalino, magaling at talagang guwapo. Pang sampulo. Ang puso niya LV 008259. Yan na po ha. Yan na po sa tuyong mga lucky winners. Ganyan po aldaw na Wednesday kong Hefachoy. puso niya ay walang bahid, tunay na Kadakol kitang mga damoy, si mga day po ng gagana, ano lang po kamo, tutok lang po kamo digdi sa BBS. Mga kabanat, imposible hindi kamo manggala, 10 grapol, 10 ang pigpipili ita daily. Imposible yan ano. Ay naman, basta kami po digdi sa BBS, Team Welcome Sur. Sige mi pong panaodin cellphone. Hali po yan kay Gob Luigi, Congressman El Rey, Bicol Saro, Congressman Migs and Team 1. Loy na kita mapaaram ha. Digdi po sa longkan programang Radyo Banat. Masunod na po ang Syudadano. Nakaibalanta ang bilog na pwersa kan Bicol Broadcasting System BBS 91.9. Kaibalanta sa technical, Boss Ariel Camarote. Pahingalo kaye. Baka makalantura ka man. Si Boss Stephen Fabis. Mag-inom ka na yung bulong. Si resita ko sa imo. Mag-inom ka ng bulong. Tama kanusun pag di ka nag-inom bulong. Madadagusan ka kaya. Ano iyo, dadagusan ka kay trangkaso. Di ako nagtutubod naman sa mga doktor na kung 39 ang kalintura sa kakamainom. Ay dai. Pag medyo namamati ko ng I'm not feeling well. English yan partner. I'm not feeling well nagtitiran akong bulong. Nagtitiran akong bulong di pwedeng magtira. Ano po? Kay balat na sa technical, Boss Ariel Camarote, saka si Boss Stephen Fabis, Boss Junil Cuba sa newsroom. Mga tugang ako si Benji Rivera, mabalos kan sa inyong pangkaltabay. Basta Bareta sigurado, labanan ang fake news. tunay na barkada at kapatid, fuerte sa asikaso, fuerte sa serbisyo, El Rey Villafuerte. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme.
Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, Aklat ng Juan 1:12.